Magandang araw mga bata! Narito naman tayo ngayon sa ating leksyon sa MTB Quarter 3. Para sa ating layunin, natutukoy ang tauhan sa binasang talata, tula at kwento. Para naman sa paksang aralin, pag-unawa sa binasa, pagkilala sa tauhan. Alin sa mga sumusunod ang tinutukoy sa larawan? Para sa unang bilang, si Ana ay nagtitinda ng mga pagkain. Alin kaya sa mga sumusunod na larawan na ito ang tinutukoy ng pangungusap? Tama! Ang tamang sagot po ay letrang C. Pangalawang bilang, si Elmer ay nagpapalipad ng saranggola. Hanapin naman natin sa larawan na ito ang tinutukoy ng pangungusap. Anong sagot mo? Magaling! Ang tamang sagot po dito ay letrang B. Pangatlong bilang, malakas ang bagyo kaya nilipad ang yero ng bubong ng bahay ni Mang Goryo. Alin naman kaya sa mga larawan na pinakita ang tinutukoy ng pangungusap? Magaling! Ang tamang sagot dito po ay letrang A. Pang-apat na bilang, masayang naglalaro ng manika si Rosana. Saan naman dito ang tinutukoy ng pangungusap? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga bata? Para sa pagpapatuloy ng ating leksyon, basahin natin ang maikling tula na ito. Ang pamagat po ay kalabang di nakikita. Kami ay may ninanais na talunin. Sina nanay at tatay, sina ate at kuya. Lahat kami abala na sila'y puksain na. Sa tahanan namin, lahat ay natataranta. Ano ba talaga ang dapat gawin sana upang mapuksang kalabang di nakikita? Alkohol dito, hugas doon, gamit ang sabon. Ito ang panlaban ko sa kalabang naghamon. Naintindihan niyo ba ang ating maikling tula mga bata? Ngayon naman, sagutin natin ang mga tanong. Para sa unang bilang, ano ang pamagat ng tula? A. Ang kalaban, B. Ang kaaway, C. Kalabang di nakikita o letrang D. Ang kakampi. Magaling! Ang tamang sagot po dito ay letrang C. Kalabang di nakikita. Para sa pangalawang bilang, sino-sino ang mga tauhang nabanggit sa tula? A. Sina nanay, tatay, ate at kuya. B. Sina nanay at tatay. C. Sina ate at nanay. O letrang D. Sina ate at kuya. Ano naman kaya ang tamang sagot dito? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Para sa pangatlong bilang, saan naroroon ang pamilya habang pinupuksa ang kalabang hindi nakikita? A. Sa tahanan, B. Sa paaralan, C. Sa kusina, o letrang D. Sa palaruan. Ano naman kaya ang sagot mo dito? Ang tamang sagot ay letrang A. Magaling! Sa tahanan. Para sa pang-apat na bilang, ano ang ginagawa nilang paraan bilang panlaban sa kalabang hindi nakikita? A. Naghuhugas ng kamay. B. Nagsasabon ng kamay. Letrang C. Gumamit ng alkohol. O letrang D. Lahat ng nabanggit. Kung ang sagot mo ay letrang D, lahat ng nabanggit, tama! Para naman sa panglimang bilang o huling bilang, base sa ating binasa, ano kaya ang kalabang hindi nakikita ang binanggit sa tula? A. Hangin. B. Tubig. C. Mikrobyo. O letrang D. Usok. Ano naman kaya ang sagot dito? Magaling! Ang tamang sagot po ay letrang C. Mikrobyo. Ngayon naman, meron ulit tayong babasahing maikling kwento. Ang pamagat po nito
ang mga pinuno ng pangkat. Ito ay sinulat ni Glenda R. Listones. Handa na ba kayong makinig? Magaling! Ngayon naman, sabayan niyo ako sa pagbasa. Nagkaroon ng butuhan sa klase ni Ginang Reyes. Bumoto ang mga mag-aaral ng pamunuan ng Grade 2 Yakal. Si Glencel ang nanalo bilang Pangulo. Pangalawang Pangulo naman si Edison. Si Madel ang naging kalihim habang si Baron naman ang naging ingat yaman. Nasundan niyo ba ako mga bata? Naintindihan niyo ba yung ating binabasa? Magaling! Sagutan natin ang mga tanong. Para sa unang bilang, anong gawain ang isinagawa ng mga mag-aaral ng Grade 2 Yakal? A. Nagbutuhan ang mga mag-aaral. B. Nagkaroon ng pagsusulit ang mga mag-aaral. Letrang C. Nagkaroon ng paligsahan ang mga mag-aaral. O letrang D. Naglaro ang mga mag-aaral. Ano kaya sa tingin mo ang tamang sagot dito? Magaling! Ang tamang sagot ay nagbutuhan ang mga mag-aaral. Letrang A. Pangalawang bilang. Sino ang nahirang na Pangulo ng Grade 2 Yakal? Base sa ating binasa kanina, sino kaya yon? A. Si Madel. B. Si Glencel. C. Si Edison. O letrang D. Si Baron. Magaling! Ang tamang sagot po dito ay si Glencel, letrang B. Para sa pangatlong tanong, sino sa kanila ang naging pangalawang Pangulo? A. Si Glencel, B. Si Baron, C. Si Edison, o letrang D. Si Madel. Ang tamang sagot po dito ay si... Magaling! Ang tamang sagot ay si Edison. Siya po ang nahirang o nanalo bilang pangalawang Pangulo ng kanilang seksyon. Pang-apat na bilang, sino-sino naman ang kalihim at ang ingat yaman? Ang tamang sagot po ay sina Madel at Baron. Si Madel ang naging kalihim at si Baron naman ang naging ingat yaman. Panglimang bilang, ikaw, nais mo rin bang maging isa sa mga pinuno ng inyong klase? Bakit? Alin kaya dito ang nais mong sagot? A. Opo, dahil nais kong mamuno at gampanan ang mga tungkulin na ibibigay sa akin. Letrang B. Opo, dahil gusto kong maging sikat sa klase. Letrang C. Hindi po dahil ayaw ko ng maraming gawain. At letrang D, hindi po dahil mahirap po maging isang pinuno. Sa tingin mo, alin kaya dyan ang tamang sagot? Ang tamang sagot po dito ay letrang A. Dahil kapag ikaw ay nahirang o nanalo bilang pinuno ng inyong klase, kailangan mong gampanan ang mga tungkulin na ibibigay sa iyo. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, napansin mo ba ang mga tanong? Ano naman ang sagot mo dito? Nagsimula ang tanong sa sino. Magaling. Ang tanong kasi na sino, ito ay tumutukoy sa tauhan sa isang kwento. Pwedeng salaysay, tula, pabula, alamat o kathang isip. Ito ang tinatawag nating tauhan. Sila ang pinakamahalagang elemento sa mga pangyayari. Ang tauhan ay maaaring tao, bagay o hayop. Sa pagsusulat ng mga tauhan ng isang salaysay, laging isaisip na ito ay maaaring magsimula sa malaking letra kung tiyak na ngalan at maliit na letra naman kung di tiyak ang ngalan. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang pagbabasa. Number heads together. Basahing mabuti ang kwento. Ang pamagat nito ay ang magkakaibigang aso, kalabaw at pusa. Ito ay sinulat ni Glenda R. Listones. Handa ka na bang makinig at magbasa? Halika, sabayan mo ako sa pagbasa.
Ang magkakaibigang aso, kalabaw at pusa. Isang araw ay nag-uusap ang magkakaibigang sina Ambong aso, Kaloy kalabaw at Puloy pusa habang nakatanaw sila sa bintana ng silid ni Mang Goryo. Bakit kaya hindi pa lumalabas ng bahay si Mang Goryo? Tanong ni Kaloy kalabaw. Oo nga, nagugutom na nga ako, sabi naman ni Ambong aso. Nasaan na kaya siya? Ang tanong naman ni Puloy pusa. Napagkasunduan nilang dalawin ang kubo ng kanilang amo. Nagulat sila nang sumilip sa bintana na nakitang nakahiga si Mang Goryo sa papag. May sakit pala si Mang Goryo. Naku po, paano yan hindi pa tayo kumakain? Ang sabi ni Ambong aso. Mabuti pa, maghanap na tayo ng ating makakain. Wika naman ito ni Kaloy kalabaw. Oo nga, para makapagpahinga si Mang Ambo, sabi ni Puloy pusa. Umalis na ang mga hayop at humanap na sila ng kanilang makakain sa bukid. Kilalanin ang mga larawan sa Hanay A at iugnay ito sa mga pangungusap na nasa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Bilang kasapi ng inyong pamilya, dapat malaman ang tungkulin ng bawat isa. Ganito rin kaya ang ginagawa ng pamilya mo gaya ng nasa kwento? Ngayon naman, babasahin natin ang maikling kwento na ito. Ang pamagat po, ang responsableng pamilya, ito pa rin ay isinulat ni Glenda R. Listones. Handa na ba kayong makinig? Sige nga, pakinggan niyo ako at sabayan niyo rin akong magbasa. Si tatay ay umakyat sa bubong upang tapalan ang mga butas. Si nanay naman ay nagluto ng masarap na ulam para sa pananghalian, habang si kuya ay naglinis ng silid katulong si bunso. Si ate naman ang naglaba ng mga damit. Nasundan niyo ba ako, mga bata? Naintindihan niyo ba ang ating maikling kwento? Sagutin natin ang mga katanungan. Isulat sa iyong sagutang papel ang mga nakalarawang tauhan na gumanap sa kwento. Ayusin sa pagsagot ha. Unang bilang, si ang nagkumpuni ng butas sa bubong. Sino ang tinutukoy sa larawan? Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ang tamang sagot po ay tatay! Yay! Magaling! Pangalawang bilang, si ang nagluluto ng pananghalian. Sino kaya ang nasa larawan na yan? Ang tamang sagot po ay nanay! Magaling! Pangatlong bilang, si ang naglaban ng mga damit. Sino ba yung nasa larawan na yan? Very good! Ang tamang sagot dyan ay ate. Pang-apat na bilang, si ang naglinis ng silid. Sino naman kaya yun ang naglinis ng silid? Ang sagot po ay si kuya.
Panglima at panghuling bilang. Si ang tumulong kay kuya sa paglilinis. Sino nga ulit yung tumulong kay kuya sa paglilinis? Magaling! Si Bunso. Ngayon naman, tukuyin kung tauhan o hindi ang ipinapakita sa bawat larawan. Isulat ang letrang T kung tauhan at letrang H naman kung hindi. Nakuha po ba mga bata? Ngayon naman, sa loob ng kahon ay may mga nakatalang salita. Piliin mo ang angkop na salita upang mabuo ang awitin. Kapag nabuo mo na ito, awitin sa himig ng London Bridge is Falling Down. Para sa pagtataya, basahing mabuti ang tula at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Basahin natin ang maikling kwento na ito. Ang pamagat, Ang Aking Mga Alaga. Sa aming bakuran ay nagtatakbuhan. Aking mga alaga laging nag-aabang. Si pusa at si manok palaging nakalunok. Pagkain kong sinandok, di mo na iaalok. Sina bibe at aso, panay na lang ang takbo. Lalo kung may tao na pumasok dito. Kahit makulit, iniintindi kong pilit. Huwag lang magkasakit, alaga kong maririkit. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, sino-sino daw ang mga alaga niya ang palaging nakalunok? Pangalawang bilang, sino-sino naman ang panay ang takbo kapag may pumasok na tao sa bakuran? Pangatlong bilang, ano-anong hayop ang nabanggit sa tula? Pang-apat na bilang, sino ang kasama ni pusa na palaging nakalunok? Para sa panghuli at panglimang bilang, sino ang kasama ni bibe na tumatakbo kapag may taong papasok sa bakuran? Para sa karagdagang gawain, ikaw ba ay may mga kaibigan? Isulat mo ang kanilang pangalan. Ano-ano ang paborito ninyong gawin? Isulat mo rin ito sa tapat ng pangalan ng iyong kaibigan. Ang kaibigan ko ay si... Madalas kaming... Ang paborito naming laro ay... Masaya kaming magkaibigan.
Naway naunawaan ninyo ang ating leksyon ngayon. Palaging tandaan, ang tanong na sino ay tumutukoy sa tauhan sa isang kwento, salaysay, tula, pabula, alamat o kathang isip. Ang tauhan ang pinakamahalagang elemento sa mga pangyayari. Ito ay maaaring tao, bagay o hayop. Sa pagsusulat naman ng mga tauhan ng isang salaysay, laging isaisip na ito ay maaaring magsimula sa malaking letra kung tiyak na ngalan at maliit naman na letra kung hindi tiyak na ngalan. Naway naunawaan niyo po ang ating leksyon ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!